kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung hindi nga sa kanyang kabutihan kadakilaan, paano magaganap ang kahiwagaan? Paano matutunto ng kabutihan? Paano madarama ang kanyang pagmamahal? Bawang katotohanan, mga minamahal, kung nanamnamin lamang at tuwirang dadamhin ang kalooban ng Ama upang mapaghari ang lubos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, walang taong magtigil ng lumbay at bait. Iba't iba ang kagustuhan ng tao. May mga nasisiyahan sa kanilang pananamit ay nakauso. Mayroon namang nasisiyahan sa kanilang pananamit ay lumang modelo. Subalit kay inam sana kung matutupad ng tao yung kahit pagkaluwat-luwat na ugali ng Ama, siyang mithiing tularan ng bawat isa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kapag siyang tinularan, tuwirang mapapatotohanan ng anak kanya. Paano nga ba magpakabanal? Paano nga ba magpakatotoo? Mahirap bilang tao. Napakahirap to pa rin ng tao. Mahirap gawin bilang tao. Subalit may mahirap nga ba sa Ama? May mahirap nga ba sa Kanya? Walang mahirap, mga mahal. Kaya't ang kanyang mga aral ay binaba at binahagi sa lupa upang ang sino mang matututo at isa sa buhay ito, madali nilang magawa ang pagbabagong buhay. Buhay ba ang Ama? Madaling makasusunod sa pagbabagong buhay, sapagkat yaon ang nais ng Ama, ang kilalanin muna siya at damhin na tuwiran. Kapag nadamat na kilala siya, madaling gumawa ng para sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa panahon ng pagninilay, ano ang unang pagninilayan? Kapag mahal na araw lang ba, dapat nagtitika ang tao at nagninilay? Dapat araw-araw nagninilay. Dapat araw-araw nagtitika ang tao. Sapagkat sa pagninilay, doon mo makikita kung paano mo ninanamnam ang kalooban ng Ama. Kung paano mo siya nadarama at paano mo siya kikilalanin. Sa pagkain man, nilalasap ng dila, ninanamnam niya kung masarap ang kinakain niya. Ang salita naman ng Ama, sa isip pinagninilayan at sa damdamin dinadama. Kaya, dalawa ang pinakakain ng Ama, ang kaluluwa at katawan ng tao. At walang makagagawa nito maliban siya. Kaya't pinag-ugnay niya ang kanyang espiritu sa tao. Inugnay niya ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng espiritong tinatanggap ng tao, nakakaunawa ang bawat isa upang mabatid kung sino siya at ano siya. Lamang marami pang hindi nakakaunawa sa Espiritu Santo. Marami pa ang panalangin ng panalangin, ngunit di nadarama ang Espiritu Santo. Marami pa ang nagsasabing Diyos ko at Ama ko, ngunit di madama ang Diyos nilang tinatawagan na Ama ko. Mga mahal, panahon ng Espiritu, ang panawagan ng Ama, pagsisisi sa bawat anak niya. Mula kay Mateo. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang, ginawa niya ng maraming kababalaghan. Sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roong
upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom ay hindi na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma, ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Mga minamahal, ng panahon na yaon na magparusa ang Ama sa mga Sodoma at Gomora, wala pa ang Kristo. Hindi pa niya inililathalang ganap ang mga aral niya sa pamamagitan ng kanyang katotohanan na Espiritong ibinahagi sa anak upang matulad sa mga gawa niya ang mga tatanggap at kikilala. Subalit, dumating man ang anak upang ipakilala ang Ama, hindi natanggap ng bawat anak niya, kundi ilan ang mga tumanggap at kumilala. Kaya't napahamak ang mga hindi kumilala at tumanggap. Sa panahon kaya ng Espiritu, ilan kaya ang maililigtas ang kaluluwa at katawan? Ilan kaya ang magpapakatotoo na tuwiran? Hindi bagat siyaon lamang mga nakadarama at tuwirang sumusunod na nagsasabuhay sa mga banal na aral na pinag-aaralan, ngunit hindi binabaliwala at ginagawang kalokohan? Aanhin mo ang pag-aaral ng mga banal na salita kung di mo isasabuhay. Aanhin mo ang pag-aralan ng mga bagay na hindi mo naman kakamtan ng kabutihan at walang kabuluhan sa iyong buhay. Hindi bagat dapat ang pinag-aaralan ng tao yaong may katuturan, yaong may iaangkop na mabuti at pakikinabangan? Ang tao may kaisipan kaya nag-aaral na maglaba, gusto niyang matuto. Gusto niyang matutong magluto sapagkat pakikinabangan niya yun. Ngunit paano masigit sa pagluluto at masigit sa paglalaba ang pag-aaral ng salitang banal kung ito'y isa sa buhay at nanamnamin lamang? Sapagkat di ka man matutong maglaba at di ka matutong magluto, may liligtas ka ng banal na salita. Subalit ang paglalabay panandalian at pansamantala lamang sa lupa. Ngunit ilan kaya ang matututo para pagsikapang ito'y tupdin at pagsikapang ito'y gawin? Mga mahal, ang Ama'y hindi katulad ng taong makulit. Ang Ama'y hindi katulad ng taong paulit-ulit. Ang bawat katagang salita niya ay binaba niya ito, hindi para linlangin at lokohin ng tao, kundi para ito'y pakipagtotohanan at isabuhay. Kaya't kung papaano ang pangaral niya ay gagawing tapat ng bawat anak niya, magiging matapat din sa pakikipagtotohanan sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung papaano sinumbatan ng Kristo ang mga tao sa panahon na yaon ng Corazin at Bethsaida, hindi nyo man naririnig, sinusumbatan na rin ng Ama ang mundong ito. Sapagkat kung lagi at sa tuwina ang araw-araw mong tuon ng pag-iisip ay kung ano lamang ang kakainin mo at gagawin, paano siya makikilala? Kaya't marami ang taong litong-lito sa buhay. Marami ang taong hindi maginhawahan ng kalooban. Marami ang taong hindi masiyahan sa buhay sapagkat ang Amang mismo na nagdudulot ng kapayapaan at kagalakan siyang wala sa buhay ng tao. Mga mahal, ilang pong beses masasabi mong pagsisisi. Subalit sa ilang pong beses na magsisi at di gagawing totoo pagsisisi,
para ka lamang katulad ng panahon ng Kristo, na napakita ng kahiwagaan, gumawa ng kahiwagaan, subalit hindi nakita sapagkat mga bulag sa katotohanan. Mapapalad ang nakakadama at nakikiisa sa kalooban ng Ama at patuloy nilang hinahanap kung anong dapat gawin nila doon sa kanilang pamumuhay habang sila'y nabubuhay. Patototohanan ng Ama, siya'y buhay na buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang nais maligtas, gumagawa ng ikaliligtas niya. Hindi ngayon sinabi ng Kristo, ako ang daan ng katotohanan at kaligtasan. Sapat na ba ang tinanggap mo siya at tinawagan mo? Hindi sapat yaon, kaya ibinigay ang mga aral upang pag-aralan at isabuhay. Buhay bang Ama? Sapagkat kung sapat na yaon, tapos na ang pag-aaral ngayong panahon na ito. Nailigtas na sa ginawa ng Kristong pagpapasa ng krus at pagpapakamatay sa krus. Subalit, maliwanag ang sinabi, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, kundi sa salita kong banal na nagbibigay buhay. Sa makatwid, ang salitang banal na nagbibigay buhay, kung ito'y sinasabuhay mo'y maisasabuhay mo nga at magbibigay buhay sa iyo. Subalit, kung ito ay inalamot, natutunan, kulang sa iyo'y pagsasabuhay, anong silbi ng pinag-aralan? Kaya, halina kayo mga mahal ko, paanyayang mainam sa tao, pag-aralan mo ang salitang banal, subalit lakipan mo ng gawa, huwag sa salita lamang. Pagharian kayo mga minamahal ko, nang huwag kayong matulad sa mga kinahahabagan ng Kristo sa panahong yaon. Kawawa ka Bethsaida, kawawa ka Korazin. Kung nakita mo lamang ang aking mabuting gawa, ang wika nga, disil sanay na tularan mo ang aking halimbawa. Kaya tinurang maliwanag, parurusahan sila sa takdang panahon. At ang panahon na ito'y panahon na ngayon para pagsisihan, mga mahal ko. At dapat magbago buhay. Isinilang ang Espiritu, ngunit kung hindi isinilang sa iyong pagkatao, paano naganap ang sinabing, ang Espiritu ko'y pananahanan ng tao at magiging templo katawang lupa nito? Nasaan ang Espiritu? Ano ang Espiritu? Walang Espiritong loko-loko, maliban ang masamang Espiritu. Subalit ang Espiritu Santo, tapat at totoo, tanggapin mo tao, babaguhin ka nito. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Mga minamahal, bakit sinabi ng Kristo ang mga katagang yaon ng panahon niya? Sapagkat nagsasalita siya sa ilang, nagsasalita siya kung saan dako, ihatid ang paa. Mga bulag at bingi ang mga kaharap niya. Maliwanag ang pananaw, bulag sa katotohanan. Malakas ang pandinig, bingi sa katotohanan. Kaya't hindi matanggap ang katotohanang taglay na kanyang ibinibigay. Mga mahal, maaamin niyo ba sa sarili niyong kayo'y bulag pa hanggang ngayon? Matatanggap niyo ba sa sarili niyong magpahanggang ngayon bingi kayo sa katotohanan? Mapapalad ang nagising sa katotohanan at nakarinig na ng katotohanan at patuloy na minimiting, ito'y maisabuhay. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Kung papaano ang habilin sa bagong tipan ay naghabilin din sa unang tipan. Sa makatwid, sa una kapanahunan at sa iba pang panahon, sa mga daratal pang panahon, isa lang ang habilin ng Ama, mangagbago ang mga anak niya, mangagsisi ang kikilala sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa panahon ni Isaias,
Nagbilin din siya. Ang unang babala niya kay Akas. Nang kapanahunan ni Akas na anak ni Hotam at apo naman ni Urias na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David, ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Sa panahon ngayon, nagaganap ito. Naglalaban-laban. Katulad sa Israel, di ba? Naglalaban na naman ngayon. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na nag-uugoy ng hangin. Sinabi ni Yahweh kay Isaias, isama mo ang iyong anak na si Serar, Hasub, at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang iyong loob dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ng anak ng Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok, ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukuin natin at sakupin. Paghaharian natin doon ang anak ni Isabel. Akong si Yahweh ang nagsasabing hindi na ito maulit, pagkat ang Syria ay mahina pa sa Damasco, sa punong lungsod niya. At ang Damasco ay may mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod, at ang Samaria ay lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos. Buhay ba ang Ama? Ang pagsisisi at pananatili sa Diyos ay nais ng Ama dahil siya ang Diyos ng katotohanan. Ano nga ba ang naiba sa mga habilin niya? Noon, ngayon at kailanman, iisa lang ang habilin niya. Manalig ka sa Kanya. Ang pananalig ay may kalakip na pananampalataya. Ang pananampalataya ay may kalakip na pag-asa. Ang pag-asa ay may kalakip na pagtanggap. At ang pagtanggap ay may pananalig na pag-angkin. Doon makikilala mo kung sino siya na yung sinasambat tinatawagan bilang Diyos na totoo. Lamang, hindi mo ito magagawa, kundi mo buong-buong isusuko ang iyong sarili at ilalagak mong ganap bilang ikay anak niyang nagpakababa at sa kanya ay tumanggap. Buhay ba ang Ama? Ano ang naiba sa panahon na yaon at panahon ngayon? Kung paano ang mga tao ay naglalaban-laban sa sariling kapakanan at pag-aadhika sa sarili, nagaganap din ngayon. Mag-aaway-away ba ang tao kung walang pansariling layunin at hangarin? Hindi. Kaya nag-aaway-away ang mga tao sa kanya-kanya nilang sariling layunin at kanya-kanyang adhikain. Ang mga nasa katotohanan kailan may hindi maglalaban-laban. Sapagkat ang nasa katotohanan, batid ang katotohanan at alam nilang Ama kailan may hindi gusto ang maglaban-laban. Sa makatwid, anak ka ba ng Ama? Binigay mo ba ang katotohanan sa isip at damdamin mo siya? Noong kang maglaban-laban ang lahat ng kapwa mo sa iyong harapan, wala kang gagawin kundi manalangin at sila'y idilog.
Ngunit hindi ka makikiaway-away at hindi ka makikilaban-laban, lalong hindi ka sa kanila ay makikihala-hala. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, kaya ang mga anak ng Amang nasa damdamin ay siya, patag ang damdamin, payapa ang kaisipan, may galak ang kalooban, sa kanya'y nananahan na kailanman umaasas lang, hindi sila pababayaan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan, kung lahat lang ng tao'y makikipagtotoo, makikiisa sa Amang totoo, tapat kanino man, walang taong masisiphayo, walang taong magiging marugdog ang damdamin na nasasakitan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. May tanong sa inyo. Mahihirapan ba ang kalooban mo kung patag ito? Masasakitan ba ang kaisipan mo kung wala kang iniisip na masama kahit na ano? Kailanman ay hindi. Kung ang laman ng isip ng tao ay ang banal na salita na kanyang pinagninilayan, kailanman walang papasok na marumi at karumihan. Kaya, tinawag ng Ama ang kanyang mga anak na makikinig sa kanya at inatasan niya ang mga susunod sa kanya. Kaya't anak ka ba niya? Makinig ka at sumunod ka. Papayapain niya ang isip at damdamin mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ano ba kung mabalitang may bagyo, signal number 3, signal number 4, nabulol na? Wala. Hindi ka matitigatig. Sapagkat alam mo ang bagyo'y sa kanya at ang kaligtasan ay siya. Buhay ba ang Ama? Nabalitaan mo may lindol sa kung ganun, ganyan. Dito, doon. Wala. Sapagkat patag ka. Sapagkat alam mo, anumang gustuhin niyang bagyo, anumang gustuhin niyang lindol, siya ang buhay mo. Kaya, may lindol doon. Sabi mo, may bagyo doon. Bakit? Sapagkat alam mo, bagyo't lindol, siyang may hawak. At di kanya titigatigin at mababahala ang isip at damdamin sapagkat alam mong siya ang buhay mo, tao. Kaya, may bagyo ba na binigay sa'yo? May lindol ba sa buhay mo? Ipatag mo at ibigay mo sa Ama mo. Papatagin niyang lahat ito upang makitawid ka ng may kagalakan, mahuhulagpusan mo lahat sa iyong buhay. Tao, sumainyo ang kapayapaan. Paano matutupad ang salita ng Ama kung wala siyang ipagaganap? Paano mapapatotohan ang buhay siyang nangungusap kung walang nangyayari? Kaya upang mapatotohan ang buhay na buhay siya, ikaw ba'y na nanghahawakan sa kanyang mga salita? Kahit umuulang malakas, lumalakad ka sa daan, hindi ka ipapaid ng hangin sapagkat alam mong siya ang sayo'y nagtatawid sa iyong buhay. Buhay ba ang Ama? Tao, katotohanan ng sakit tinuturan, hindi na alam ng Ama. Sabi ng iba, kung ano ang gagawin niya sa mga anak niya. Maraming kahilingan, maraming tinatanong. Hindi. Ang Ama kailan may hindi nalilito. Ang Ama kailan may hindi malilito. Ang Ama kailan may hindi kalilituhan, kundi ang taong malilito, ang tawang nalilito. Ang Ama'y patag lamang sa buong buhay ng tao. Kaya nais mo bang maging patag ang buhay mo? Ilagak mo sa Ama. So may inyong kapayapaan. Ayan, dumadaan na si Glenda. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, nasa dambana kang banal, isip mo'y ipatag lang. Hangin ay iyong pagmasdan, di mo makukuhayaan. Ulan ay iyong pakinggan, ngunit higit ang mong pakinggan, banal na aral na sa'yo'y magbibigay buhay. Buhay ba ang Ama? Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, tingnan ninyo ang mga nakulong na mga ibon at tingnan ninyo ang pusang naroroon sa labas.
Kahit siya'y nababasa ng ulan, sabi niya lang. Sapagkat wala siyang alalahanin, hindi katulad ng tao. Kaya kumisan, mainang payatay maging pusa. Buhay ba ang Ama? Ang pusa ba? Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, kanino ang kapanatagan? Kanino ang kapayapaan? Kapag ang Ama ang nakasilid sa iyong kaisipan at ang damdamin mo'y pinaghaharian niya, mamaluktot ka kung malamig, magpaypay ka kung mainit, ngunit nakakahinga kang maluwag, sapagkat siyang buhay mo, siya ang pinagtiwalaan mo. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Subalit ang taong hindi siya nararamdaman at hindi siya nasa sa buhay, konting kislot, daing. Konting salita, galit. Konting nakita, hinanakit. Konting bibig, pinalalawak, parang pugon ng apoy. Buhay ba ang Ama? Bakit? Ang wika nga, kung paano ginagamit ng tawang purihin ka, Ama. Ginagamit din niya ang bibig niyang piyay ka. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, nakakatuwa talaga ang tao. Ang wika ng Ama, mga anak, kung naririnig niyo lang ang aking tinig, maririnig niyo ako'y nagngangalit. Sapagkat sa bawat araw na kayo'y nabubuhay, ang nais ko'y kayo'y aking payapain at pasayahin. Ayaw niyo akong pakinggan, wala akong magagawa sa inyong mga bingi at pula. Buhay ba ang Ama? Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Naghihintay ka ng kamatayan. Sige, lumapit ka pa. Alam niyo po, kung may isip ang langaw, hindi dadapo yan sa pagkain eh. Ikaw namang may isip, ba't nagagalit ka sa langaw? Eh, de paalisin mo, kaya patayin mo, no? At alam niyo po ba, nakakita kayo ng langaw, bangaw, o ano man, patayin niyo. Baka hindi niyo alam, may padaktid na. Ano? Pag may nakita kang kahit na ano, patayin mo yan. Sige, lapit ka lang. Diba may mata ka? Kahit maliit yung kulisap na tumatakbo-takbo sa harapan mo, lilipat-lipat ay nakikita mo. Kung maliwanag ang mata mo, eh paano kung malabo? Naniniwala po ba kayo kahit gaano kalabo ang mata mo'y mapapanauli ang liwanag nito? Totoo po yan. Kaya't kung malalim at matibay ang pananampalataya mo, ang imposible magaganap sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang mga nananalig at nagtitiwala sa Ama na naganap sa kanilang pananampalataya nila, sila ang nakapagsumigaw at nagpatotoo kung papaano Diyos ay buhay. Sapagkat kung hindi sa mga ginamit mula sa unang tipan at sa bagong tipan, di sinsana'y walang binabasang ibinabase sa panahon ngayon. O, tapos na. Buksan na ang bulwagan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pinakita lamang sa inyo ang magagawa ng Ama. Bumuhos bang biglang ulan at malakas ang hangin? At gayon din sa buhay mo, may dumatal na bagyo sa buhay mo? Kaya niyang payapain. Kaya niyang pahupain. Kaya lamang, paano mo mapapatotohanan ang Ama mo ang namamayapa at nagpapahupa ng gulo ng buhay mo? Kung hindi mo siya kinikilala, kung hindi mo siya sinasamba, at kung hindi mo siya dinadama. Upang mapatotohanan mo ang ginagawa ng Ama mo'y tunay, tapat, at walang kamukha ni katulad, kilalanin mo siya.
sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kahiwagaan, sa kanyang kapangyarihan. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Walang makagagawa nito kahit na sinong tao. Hindi mo kayang bilhin ng kapayapaan. Hindi mo kayang utangin ng kapayapaan. Hindi mo kayang nakawin ng kapayapaan. Lahat ng ito sa Ama magmumula. Kilalanin mo siya, patag kang mabubuhay sa lupain. Kaya nga't maliwanag niyang tinuran. Pahihimlayin kita sa malilim kong himlayan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang wika nga, ang tunay na pastol naghahanap ng mainam na pastulan upang dooy manginain ng kanyang mga tupang minamahal. Kung magkagayon, ang tunay na pastol mo sa iyong buhay ay ang Ama mo at ang daan ng katotohanan ay ang binabalik ng Jesucristo. Kaya't kung kilala mo ang dalawang ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, bakit nga ba? Ay, buhay. Sabi mo, alisin mo yan. Baka ninoy ka naman. O, mga nakakulang baba, alisin nyo. Panahong paninini yan. Panahon na ngayon ni Binoy. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama, mga minamahal? Kay sarap sa piling ng Ama sa pamamagitan niya ng kadakilaang walang humpay, may papadamang tuwira, Espiritong walang mali, kailan may walang kamatayan, sa iyong buhay ay kamtan, manahan kang tuwiran. Halina, halina mga mahal, hanapin ninyo ang sigla, sigla ng buhay na alay, na mula sa Amang mapagmahal. Halina, 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 kamtin ang kanyang ligaya na hindi mo pa nadama mula nang magkaisip ka. Ngayon ay hanapin mo siya, ipapadama niya sa'yo ang wagas na ligayang walang kapantay na mula sa kanyang kapangyarihan. Halina, halina kayo, damhin, namnamin ang alay, walang hindi bibigay ang Ama na tunay na buhay. Ligaya ay inyong damhin, sa Ama lamang makukuha. Kanya ang lahat ng kabahagi, kabutihan sa lahat ng dako. Ikaw, anak na minamahal, kilalanin mong tuwiran kanyang mga kahiwagaan, palalasap niya ng lubusan. Paano ikaw na anak niya na nalulumbay sa tuwina, daratal sa iyong ligaya kung matututo
siya. Kung matututunan mo'y siya. Buhay ba ang Ama? Nako, alam niyo po, subukan mo ngang umawit, ura-urada, at wala kang alam na awit, na diniretso mo, tingnan mo kung di ka matigil. Sige nga po, gusto niyo po ba kuhanin ko yung magaling umawit at paawitin ko ng instinct na tinatawag, ano? Tama po ba? Oh. Kapatid na Gloria, makakaawit ka ng diretso. Pag wala ka sa espiritu, very good. Buhay ba ang Ama? Alagad ka nga, sapagkat kung di ka marunong sumagot, tao ka noon. Buhay ba ang Ama? Totoo po yan. Kaya huwag mo sasabihin, ay kagaling ni Apo Kunching. Wala pong Kunching na magaling. Ay kaganda ka, sandali nakawit. Ay wala pong maganda na sandali nakaawit. Ang Diyos Ama lamang po sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Bakit po ito sinabi sa inyo? Kung nagtitiwala kayong lubos sa Ama, ngayon ba'y nalulungkot ka? Nalulumbay ka ba? Nag-aalala ka ba sa buhay mo? Kung tinanggap mo ngayong oras na ito ang Ama mo, papawin lahat ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ano lamang ang kailangan? Tulad ng mga hari na yon na pinagbilinan sa panahon ni Isaias, mayayabang yon. Kaya sinabi niya magbago, ano po? Sinabi nila manalig sa kanya. At ang mga inaatasan naman ay sinasabihang manalig ng ganap. Kaya inatasan ka ba ng Ama? Manalig kang ganap. Sumusunod ka ba sa kanya? Manalig kang ganap. Tumatawag ka ba sa kanya? Manalig kang ganap. Kinikilala mo ba siya? Manalig kang ganap. Sapagkat ang pananalig na ganap, may hiwagang natatanggap. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? Paano ba ang manalig na ganap? Yan. Balikan natin ang sinabi, kung katulad lamang ng alon sa dagat ang inyong pananampalataya, nahahampas-hampas ito at pagdating sa dalampasigan ay sumambulat na lahat, wala kayong matatanggap. Sumambulat eh. Kaya nga hinambing niya sa alon sa dagat na walang alam kung saan patutungo. Hindi po ba ang alon? Pagmamasdan mo siya, pag dumarating. Pagkatapos sumampas sa dalampasigan, pagkahampas, sumambulat ng lahat. Yan yung pananampalatayang walang matibay na pagtitiwala at pananalig. Buhay ba ang Ama? Ano ang gustong mangyari ng Ama? Kapag hiniling mo sa Kanya, huwag ka nang mag-alinlangan. Pagtiwalaan mo na ito kahit na ang inabot niya ay taon, at di pa niya binibigay, hindi mo pa nakakamtan, manalig ka. Katulad ni Abraham, magda-25 taon bago naganap ang sinabi sa kanyang, hindi kamag-anak mo ang pagmamanahan mo ng iyong mga ari-arian. Anak mo, magkaanak ka, Abraham. At sa iyong mga inapo, doon, mangangalat ito, mundo. Oh, bakit itong si Abraham patuloy na tumutupad? Sa kabila ng pagtupad, di ba dinanas ang asawa ay sinabing, huwag mo sasabihin asawa kita. Pinagkaila, sapagkat baka patayin sila. O ba't niloob ng Amang mangyari yun na sila'y madako? Doon sa dako, dapat pang magsinungaling siya. Dapat na maghirap siya, samantalang sinabi niya, kinalulugdan kita, Abraham. Mga mahal, magnilay kayo. Sapagkat doon nasusukat ng Ama ang katapatan ng mga anak niyang, binahaginan niya ng katotohanan kung papaano ipaglalaban ang kanyang sinasamba. Kaya naman,
sa kabila ng naganap na kinuha ng Paraon ang kanyang asawa, naparusahan naman sila. Kaya anong ginawa? Ba't di mo pinagtapat? Tsulong umalis na kayo. Pamamaraan ng ama para madala ang mga ari-arian nila sa dakong yaon. Buhay ba ang ama? Maraming pamamaraan ng ama kung paano kanya bibigyang biyaya. Maraming kaparaanan ng ama kung paano kanya ililigtas. Maraming pamamaraan ng ama kung paano niya ibibigay ang mga pangako niya. Maraming paraan ng ama kung paano kanya paliligayahin, pasasayahin at papayapain. Lamang itanim mo siya sa isip mo, tanggapin mo siya sa puso mo, at huwag mo siyang kalilimutan habang may buhay. Habang may buhay, manalig kang ganap. Amang sa'yo'y nagbigay ng buhay, di ka kailanman iniiwan at di ka'y pababayaan sa bawat saglit. Sa bawat saglit, sa bawat saglit ika'y minamasdan. Tao, mahal ko kayo, yan ang totoo. Kung naghihirap kayo, di nasa ito, subalit kung ito ang paraan upang ika'y makilala ko. Lumaban kang anak ko, labanan mo ang buhay, huwag kang kailanman hihiwalay. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Pag-aralan niyo ang sikat ng araw, sa pagmumukang liwayway, mayroong mainit, mayroong kulimlim pa. Subalit kung paano naibibigay, nagagawang tuwirang mag-init at mapasingkat, mapalaganap sa buong daigdig. May bansang gabi, may bansang araw, kaya't kung tumatas sa iyo ang dilim, manalig kang may liwanag at ikaw na anak niya, natapat sa kanya, sisikat din sa iyo ang araw. Tao, mahal ko kayo, yan ang totoo. Kaya't di pinagsabay ang araw at gabi. Mayroong bansang gabi, may araw na di kailanman nababago. Ang panahon nila ang siyang pinagbabago-bago. Tao, upang sambitin sa iyo, ikaw ba'y tulad sa bansang nasa dilim ngayon? Manalig ka, sapagkat kung paano may magdamag, mayroong pagsikat ng liwanag. Tigib ka na ba ng pait? Tigib ka na ba ng lumbay? Tigib ka na ba ng takot? Bakit? Hindi bagat ika'y tumatawag. Ang wika mo'y Panginoon, Panginoon kong Jesucristo. Kung kilala mo, tinatawagan mo'y madarama mo. Kung nakikilala mo'y mananalig ka. At kung mananalig ka'y aasa ka, kaya't kailan may hindi masisipayo, kundi sa bawat araw, aasa ka. May pagbabago. Tuptin mo lamang ang aral. Gawin mo lamang isa buhay. Isa katuparan mo sa iyong buhay ang salita at tutuparin ng Ama ang kanyang mga wika. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal.
sa iba't ibang paraan, gumawa at nag-alay upang patotohanan sa buong mundo laganap ang kabutihan na kung ang tao'y tatanggap sa mabuting layon ng Ama, papawiin ang dilim, sisikat ang liwanag sa buhay ng tao na nawalay sa Kanya, pagkat patotohanan niya siya'y buhay na buhay at di kailanman nakalimot. Gawa niyang mainam, gawa niyang kabutihan, gawa niyang kabanalan, may bibigay tao. Mahal ko kayo, mahal na mahal. Kung ninanamnam niyo lang ang sa akin tinutura, gumagaling na ang isipan, maging inyong kalooban, kaya't ang sikhayo mo, ang pag-aalala mo, at ang takot sa buhay mo'y napaparang tao. Mahal ko kayo, mahal na mahal. Bawat binti ng inyong mga puso nakaugnay sama na nagbigay ng buhay nyo sa sanlibutan upang kayo'y makibaka, upang kayo'y lumaban, upang kayo'y sa Kanya'y manahan. Tao, yan ang totoo, magnilay magpula, tantuing ganang ang sa aking hinayang, ganang pagkatao'y di pagdaka, sa inyo ay mayaawit, nalalapitan niya, hahayagan niya ng aking sa inyo'y pangahal. Tao, mahal ko kayo, bawang katotohanan. Kung nakikita niyo lamang ang pagkilos at pagganap, di niyo masasabing, nasaan ba ang Diyos ko? Bakit di niya ako madama? Bakit di niya ako pagbigyan? Bakit hindi niya ako pakinggan? Mga minamahal ko, tuwiran kong sasambitin sa inyo, hindi sa inyo'y nawawalan. Hindi sa inyo lumalayo. Sa tuwin ay nagmamasid, nakikinig sa inyong lahat. Lamang, ano ba ang dapat mong gawin para malubos mong kamtin? Ang sa akin dapat sa iyo ibigay. Ginawa mo ba ang sa akin? Anak, huwag ang sa iyo lamang ang iyong sa tuwin ay pakikinig. Pakinggan mo rin ako. Huwag ang tanging sa iyo lamang ang sa tuwin ay iyong susundin. Sundin mo rin ako. Doon patototohanan ko, buhay ang aking espiritu, kumakaling ang ganap, nagmamahal, at di sa inyo'y mamamatay, sapagkat patuloy na buhay, habang may buhay. Habang may buhay ang bawat pinahirap, madarama, makikilala nyo ang pagkilos ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya taong mahal niya, kaya taong mahal niya, manalig at tumasa ka sa Kanya. Tao, mahal ko kayo. Bakit dinaan ko sa awitin? Sa awitin ko man lang ay maantig ang iyong damdamin. Guniguntain mo habang ika'y nag-iisa. Pagnilayan mo ang aking mga salita.
Patuloy mong damdamin ang paghihirap ng aking espiritu. Kung paano'y kayo nais kong magbago. At do'y makikita mo, nahirapan din ako sa iyo. Hindi lamang ikaw, hindi lamang kayo, maging ang sino mang kapwa nyo sa ibabaw ng mundo ito. Kung paano nasasaktan kayo, nasasaktan din ako. Kung paano nahihirapan kayo, nahihirapan din ako. Kung paano nalulumbay kayo, na may lumbay din ako. Subalit kailan may hindi ako talusila. Hindi ako nagtalusila. At hindi ako magtatalusila. Kaya't gawin niyo ang katulad ng sa aking katapatan. Kapwa tayo masisiyahan. Kapwa tayo makakadama ng ating pagmamahalan. Tuparin niyo lamang ang wika ko. Yamang habilin ko, magmahalan kayo. Tao, sumayin niyo ang kapayapaan na aking taglan. Namnamin niyong tuwiran ang sakit dulot na pagmamahal. Upang sa gayon sa iyong buhay, kailan may di manumbay. At sa iyong araw-araw na pamumuhay, ako'y mararamdaman. Pinigkas ko sa taong ito ang mga aral at salita. Ni sa hinagap ng diwa niya, di niya matatarok ito. Ngunit ako mismo ay pinarinig ko, pinahagi ko sa inyo. Kaya't kung tuwir ang nanamnamin, pagtitiwalang ako'y buhay, nabuhay nga ako sa inyo bilang ako'y espiritu. Yamang kayo'y nakarinig, kayo nawa'y magmatuto sa aking sinambit na sa inyo ay aking iniluwan upang kayo'y magsipagnilay sa aking mga hinayang, upang matutunan ang saki sa inyo'y idinatag. Paano nga ang layon ko? Paano nga ang layon ko na marapat sa inyo? Kung di ninyo nanamnamin ang layon kong mabuti sa inyong lahat. O aking mga minamahal, magnilay at magbulan, magtanto na tuwiran sa aking inilalay. Noon, ngayon at kailanman, ako'y di napaparang. Kahit sino pang sa inyo ay tuwiran ng pumanaw. May sisilang, may mamamatay, subalit kailanman espiritu'y buhay na di mamamatay, at kailanman sa inyo'y di mapaparang. Magnilay kayo at magbulay, mga mahal ko. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Kung mula sa oras na ito, ang nadama mo ay di babaguhin na ng sarili mong pagkataong binuksan na at ipinakilala sa iyo kung ano ang tama tumpak na marapat na tutupdi, makapamumuhay ka ng tuwiran sa espiritu na mula sa binahagi sa iyong katauhan na Ama ang nagdiwan. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Ay, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alam niyo po,
kami nasisiyahan na mga nakakadama, wala nang maglilingkod. At kung hindi kami nangatuto, wala kaming ituturo sa inyo. Subalit natuto man kami, patuloy na hinihintay ang paghahari ng Espiritu at pangunguna, sapagkat hindi maaring ang natutunan ay sapat na, kundi sa tuwina may kulang pa. Kaya may natutunan ka na ba? Magmithi ka sa tuwina, sapagkat kulang pa yan. Habang ikay nabubuhay, kailangan mo banal na aral. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, marapat lamang na siya ay papurihan. Kaya ang sabi niya mula kay Isaias, kawawa rin kayo mga may akalang kayo ang marurunong at matatalino sa inyong mga palagay sa inyong sarili. Kaya hindi pala dapat akalain mong wala ka pang alam nang hanap-hanapin mo ang kanyang karunungan. At mithiin mo sa tuwinay, ikay kanyang maturuan. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, subukan po ninyo, pag kayo nalulungkot, umawit kayo sa Kanya. Purihin niyo siya. Kahit nasabihin mo, balubaluktot ang boses mo, hindi mo naman isisigaw yun eh. Kahit pabulong naririnig niya yun, sabihin mo, salamat sa iyo, aking Panginoon. Ako'y pinili mo na mabuhay sa mundo. Binigyan mo ako, karapatan o Ama ko, malasap ang buhay dito sa mundo. Hirap man ang aking ganang tinatawid, ikaw Ama ko, pag-asa kong lubos. Ako'y damayan mo, tulungang totoo, nang sipayo ko'y maparam ng gana. Umaasa ako, nananalig sa'yo, magagawa mo ito. Ako'y bilang tao, mahina't marupok, walang kakayahan, walang karunungan sa larangan ng kabanalan. Di kita lubos nakikilala, narinig ko lamang na ikaw ay ang Diyos ko. Subalit di ko pa nadarama ito, tulungan mo ako madama ang totoo. Nang maramdaman ko, mahal mo nga ako, ako'y tulungan mo, makalaya Ama ko sa puot at galit ko. Ayan, ang mga may puot at galit. Ako'y tulungan mo sa nararamdaman ko. May karamdaman itong katawan ko. Nalulumbay ako, nalulumbay ako, nalulumbay ako. O aking Ama, tulungan mo ako, makawala na ako sa nararamdaman ko, sakit ng katawan. Ikaw ang Diyos ko, ikaw ang tinatawagan ko, ikaw ang Ama ko, na di nakikita ko. Tulungan mo ako na makalaya na sa sakit kong ito. Ayan, mga may sakit. O aking Ama, tulungan mo ako sa aking problema na di ko na makaya. Tanging ikaw lamang ang makapagbibigay ng lakas ko at tibay, maging aking tapang hanggang makamtan ko ganap kalayaan, na tanging ikaw ang pagmumulan ng hiwagang buhay na sa aking kakamtan.
Yamang tinuran mo, mahiwaga kang tunay. Nananalig ako sa iyong magagawa, hiwaga sa buhay. O yan, mga may problema. O aking Ama, tulungan mo ako sa nakot asawa na aking pinapasan. Wala na akong magawa, hirap at sakit ng kalooban na aking tinataglay. O aking Ama, alam kong nariyan ka, batid kong ikaw ay ang aking Diyos na sinasamba, pinapanaligan, nananalig tuwina. Pag di ka nagalinlangan, ibibigay niya. O aking Panginoon, hirap na ako sa kapwa ko tao, inaaway ako. Batid kong wala akong sala sa kanila, ngunit binibigyan akong kamalian. Tanging ikaw lamang ang saksing totoo. Batid mo ang lahat, o aking Ama, inialagak kong ganap silang lahat. Magliwanag kanilang mga kaisipan, at ako na may tulungang mainam na mapagtagumpayan. Na huwag magapi, matalo nila. Isip damdamin ko, maging sa'yo pa rin. Tanging ikaw lamang, o aking Ama, ang layon kong ganap na makamtan. Huwag mong pahintulutan, ako'y magkasala sa tukso ng kapwa ko, sa akin ang aagaw. Ako'y turuan mo, maging matimbin. Ako'y tulungan mo, maging maunawain. Tulad ng sa iyo, mapagmahal na totoo, madamak ko ito. Ano pa? Ano pa problema mo? Ano pa ang nais mo na hindi batid ng Ama mo? Lahat ay alam niya. Ibigay mo sa Kanya at manalig ka. May magagawa siya. Buhay ba ang Ama? Oh, mga mahal, kahit yung kapwa mo tao, pag nakita ka, maniwala ka dyan, hindi ka totoo yan. Ang Diyos na nakakaalam nun. Isang araw, bubuligligin ang isip at damdamin niya, bahala siyang parusahan silang masama ang pag-iisip. Buhay ba ang Ama? Tandaan po ninyo, ang malinis ang pag-iisip sa kapwa-tao, walang inaalala. Ngunit ang taong marumi ang pag-iisip sa kapwa-tao, sigurado may parusa. Saan ka lalagay? Mamili ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, patag ang daan. Doon ka dumaan sa patag. Pilit mong pinupuntahan yung bako-bako. Alam mong nakataas ang takong mo. Nang madapa ka, sino may sala, nagkagasgas ka? Ikaw. Ano ibig sabihin nun? Nasa kataasan ka ng ugali, daan ka ng daan sa liko-liko, mapapahiya ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manag ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. O mga taga Germany, Alaska, California, San Francisco, San Diego, lahat ng parte ng Amerika, Japan, Taiwan, Korea, Dubai, Abu Dhabi, Saudi, Hong Kong, mga taga-subaybay sa gawain ito, mga minamahal na kapatid ko, pagpalain kayo ng Ama sa may Israel, kung saan-saan pa, pagpaumanhin nyo, kung di ko masambit lahat,
Subalit, nakikita kayong lahat ng Ama, naririnig niya lahat ng inyong panambitan, mapapalad kayong malalayo na nagmimithi sa bawat araw ay makabasa ng mga mensahe, makarinig ng mga mensahe sa dakong ito, at patuloy na umaasa na hindi pababayaan ng Ama. Mapapalad kayong nakaaliw sa inyo ay ang mga banal na salitang ibinabahagi ng Espiritu sa pamamagitan ng Kristo. Kaya patuloy niyong kamtin ang liwanag ng buhay at patuloy niyong tanggapin ang pag-asang dulot ng Ama. Yaon ay ang kanyang kagalakan at kapayapaan, maging ang kanyang pagmamahal na kailanman hindi mamamatay, pagpalain kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya, napakabuhay-buhay. Tapos na kayo. Dito naman tayo. Buhay po ba ang Diyos? Sabi nga po sa banal na aklat, sino ang nakapagpahaba ng kahit konti lang sa kanyang buhay sa taong malulungkotin? Meron po ba? Subalit, tandaan po ninyo, ang laging taong masasayahin, laging masaya, maligaya, humahaba ang kanyang buhay. Totoo po yun. Totoo po yun. Gusto nyo humaba ang buhay nyo? Abay, huwag kayong nalulungkot. Lagi kayong ngiti-ngiti-ngiti. Tawa, 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 tawa. Huwag lang kayong tumatawang, para kayong nangaasar. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yan. Basahin niyo po sa banal na aklat dyan. Nandyan lahat dyan. Wala pang taong nakapagbigay ng haba ng buhay niya ang malulungkotin. Subalit yung masasayahin, laging, kaya kayo magsaya. Magsaya ka sa bawat araw. Di po ba? Minsan yung tao, iniisip niya yung sakit niya. Namatay siya, hindi naman yung sakit niya, kinamatay niya. Hindi po ako nagbibiro. May kukwento po ako, no? Ito po binahagi sa akin. Nung bago pa lang po ang gawain ito, kami pa lang ni Cecilia, mayroon pong ginabot sa sakit sa puso. Dinala po dito yun naihina. Dito sa party na ito. Cecil, dito, ito. Kasi ito po'y garahe. Wala pa ito. Garahe yan. Ito. Doon, sa bandaron. Yan, sa bandaron. Madaling araw po yun. Ayoko pa nga lumabas nun eh. Sabi ko, ano ba naman yan? Sabi ko, anong oras yan? Si Cecil po'y kinakatok na ako.
Kaya po pinutol ko yung, patawarin mo po ako, Ama. Pinutol ko po yung aking doorbell noon eh. Kasi po pag nag-doorbell, gising lahat yung mga anak ko, papasok ng eskwelahan. Di gising lahat sila, pati po yung kabiyak ng puso kay magigising. Alas 3 po gising na at bibiyahin paluwas ng Manila, papasok. Di siyempre po, anong oras magigising? Hindi pa dapat magising. Kaya pinutol ko po. Pero hindi pala naging totoo yun. Hindi na po nagdo-doorbell dyan. Kay Opel naman po pumupunta. Di kakatok naman. Ate, bubuksan mo yung bintana. Bakit? Na may pasyente. Diyos ko po ako. Reklamo po ako ng reklamo nun sa Diyos. Sabi ko, Diyos ko, sabi mo po, hindi naman ako dami ko po tanong. Pero salamat po sa Panginoon. At pagkatapos ko naman po nagtatanong, nanghihingi ako ng tawad. Sabi ko, Diyos ko, patawarin niyo po ako. Sabi ko, kung ako man po'y nagbibilang tao, ano po gagawin ko? Puro ganon. Ano po gagawin ko? Nung nakita ko po, nakalawit ang tapos po umihi, Ako po, sabi ko, ayoko po mamatay dito ito. Panginoon, ayoko po mamatay dito dahil baka po mamaya machismis ako, namatay sa bakurang ko. Sabi ko, Panginoon, sabi mo, bubuhay ako, hindi ako papatay. Sulong anak. Gawin mo ito, gawin mo, ganun. Tapos bigla, Tapos nagkwento po siya. Sabi niya, alam niyo po, napanaginip kita Kasi hindi ko pa sinunod yun Napanaginip ko po yung si Lord of Pardon. Sabi daw sa kanya, pumunta ka doon kay Conching, gagaling yung sakit sa puso mo. Sabi daw po niya, kinukwento, nung siya mabuhay na, doon niya kinuwento. Hindi pa ako nakinig sabi niya. Tandaan mo hindi ang sakit mo na yan ang makamamatay sa'yo. Purihin po ang Ama. Hindi nga po. Pumupunta-punta pa po dito nakikipagdasal pa ng alas 6, na gano'n. Alam niyo po kung anong kinamatay? Nakipagkasal daw sila. Sila'y naka-jeep. Nakita nila'y nakalungangi na lang. Tinamaan pala ng bala. May nadaanan sila na hindi po alam ng mga kasamahan nila, siya pala'y nakaganyan na. Nakita nila, tinamaan ng bala. Ligaw na bala. Po. Ano sakit nyo? Pinasaya lang kita, pero totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Hindi po ako pwedeng magkwentong kutsero. Ang kwento ko po'y totoo. Opo. Purihin ang Ama. At, yaon po. Ano ibig sabihin nun? Pinakakadibdib nyo yung... Alam nyo ba kung ano kamamatay nyo? Hindi naman Tama po ba? Magpakasaya kayo. Sabi nyo, kilala nyo ang Diyos. Pag pumapasok sa inyo yung lungkot, pag pumapasok po sa inyo yung galit, pag pumapasok po sa inyo yung takot, hindi po sa Diyos yun. Kaya pihitin mo. Para ang pumasok ay ang Espiritu ng Diyos. Buhay ba ang Ama? Kaya, pag nalulungkot ka at natatawa ka, parang maasim pa rin ang mukha mo, hindi pa rin sa Diyos yun. Pilit lang yung pilit. Buhay ba ang Ama? Ano po? Di ba? Kaya, sabi mo nga, Panginoon, sabihin mo, Panginoon, tulungan mo ako maging masaya para maging maligaya po ako. Lagi na lang po ako may takot Naku, tayo na lang dalaw mag-usap mamay, baka chismis ka pa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, buhay nga po ba ang Diyos? Kung minsan gusto mo magsalita sa harapan ay yung mga chismosa naman, walang inaabangan kundi chismis Ano po? Minsan napapachismis yung tao na hindi naman dapat i-chismis. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Kumusta? Mga taga Masantol. Kumusta po? Kumusta po?
Oy, kare, kalupa kang laging maslam, o balali. Makanya talaga, mine. Ay, po ko, siya, ba't kinapapangan mo? Eh, maraming Tagalog dito. Ano po? Ne, kami mo. Pasaya handa ka mo. Di po ba? O, sige po. Pag nalulungkot kayo, anong mga pumapasok? Pag nalulungkot kayo, anong pumapasok? Po? Anong pumapasok. Anong pumapasok sa inyo pag nalulungkot kayo? O ikaw, anong pumapasok pag nalulungkot ka? Ano? Takot. Ba't tinatanggap mo? Ha? Ba't tinatanggap mo? Gusto mo mga mabuhay. Huwag kang malungkot. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, totoo po yan, hindi ako nagbibiro. Ang lahat ng sinasabi ko sa inyo, buksan nyo sa Biblia, naririyan lahat yan. Hindi tayo pwedeng mangaral ng wala dito. Lahat ng nilalahad sa inyo, dito mababasa nyo. Ba't ayaw nyo po sabihin, baka tamad naman ninyo, maghanap kayo. Buhay ba, Ama? Tama po ba? Hanapin nyo. Ayan friend ko siya Totoo ba, binabasa mo, naglalike ka lang? Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Tunay at wagas ang pagmamahal niya. Sige po, pwede bang ikathang isip mo ang mga banal na salita? Pwede bang loko-lokohin mo ang mga salita? Hindi. Kung ano yung binabahagi sa iyo, yun lamang. Subalit, wag mong haluan ng pagkatao mo. Sapagkat pag hinaluan mo ng pagkatao mo, masisira na ang banal na salita. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, patnubayan kayo at dakilain ninyo ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Pero ako may tanong. Kailan kayo magiging masaya? Pag marami pong pera. Malay nyo naman, kung araw-araw malungkot ka, bukas pala magkakapera ka, sinayang mo pa yung araw-araw mong lungkot. Tama po ba? Kung naman halimbawa, araw-araw, galit ka, wala kang pera. Para namang nagkapera ka sa hindi mo pagkagalit. Buhay ba ang Ama? Mali pala. Para namang nagkapera ka sa pagkagalit mo. Huwag ka na magalit. Pumalakpak kayo, mali naman ang sinabi. Dapat nagsusuri kayo. Sabi niyo, palakpak. Mali nga ang sinabi. Kaya itinama. Nagkapera ka ba nang hindi ka nagagalit? Nang nagagalit kay nagkapera ka ba? Huwag ka na magalit. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naku, mga minamahal, manapa, maaari kang magkapera pag lagi kang mabait.